Hello! Magandang araw po sa inyong lahat. This is Doc P from your AHA Biotensios. Hello, magandang araw sa inyo. I'm Dr. Seth from my Low Carb MD. Kamusta po kayong lahat? At welcome sa panibagong Q&A portion ulit dito sa Doctor's Desk. Yeah, we're just fixing again. Nagkakaroon ng usually si StreamYard medyo, like for example tonight, di naman siya nag-appear sa newsfeed ng mismong page. So, I don't know. I don't know kung paano na naman to ayusin, but let's see kung paano ko siya maaayos. Sino na ba ang mga nandito? Kaya kung Help us mapapansin guys, niyo, kindly reshare and para makita tayo sa Facebook. yan yung reason kaya kung makikita mo parang onti yung viewers kasi sometimes if hindi nila nakiklik yung mismong profile pic, hindi nila makikita yung live. So hindi siya nag-a-appear directly sa sa newsfeed. So lagay natin dito, we are live. Ayan. Oh, so ang dami nangyari the past few days, no? Sunod-sunod ang mga dito sa Philippines, sunod-sunod po yung mga nangyayari na masasabi nating calamity, tama ba, Doc? Kasi kung titignan natin, earthquake. Ay, wait lang ha. Merong kumakatok. Diyan ka muna, Doc. Sige, papasukin mo muna yung mga alaga mo dyan. Yes, oo nga. So, sa mga nanonood sa amin dito ngayon, ingat po kayo. Napakarami pong sunod-sunod po yung lindol na nangyayari sa Philippines. And looks like tectonic yata yung reason for that. Gumagalaw yung earth plate sa Earth, sa Philippines. Mukhang yung fault lines natin sa Philippines is moving. So, kailangan po ng iba yung pag-iingat at paghahanda. So, i-ready niyo po yung inyong mga go bags. So, I think this is ito yung mga panahon na kailangan na pumapasok tayo sa survival mode. And doon sa mga meron kasing nag-post sa PCHL, mga carnivore sila and they are asking ano ba yung kailangan nila daw ilagay sa kanilang go bag. They still want to exercise yung pagiging carnivore nila. And of course, alam naman natin if it's a survival phase, hindi tayo dapat ma-choosy kasi nga ang kailangan nating i-prioritize is yung ating thriving or survival. Siyempre kung nasa lugar ka na hindi mo naman bahay, hindi mo comfort zone, rasyon lang yung pagkain, siyempre wala tayong liberty to choose. But siyempre we have to prioritize na makakain tayo kasi yun yung priority. So, but for those na they want to preserve or kung gusto pa rin nilang exercise ng pagiging carnivore nila despite na nasa mga area na kung saan itinalaga ng gobyerno, kung saan mas safe, yung mga evacuation center. So, definitely, ang safest pa rin is yung mga canned goods like tuna na naka-in-brine. Yun lang I think yung safest because others, they have preservatives. Very minimally processed, but then again, sabi ko nga, this is survival mode. Hindi na siya katulad ng luxury na meron tayo na makakapag-prepare tayo sa bahay natin, makakapamalengke, ganun. So, this would be a temporary lang naman. I'm praying also that it would be only temporary. So, kailangan po ng iba yung pag-iingat at paghahanda definitely sa mga panahon ito. Yes. Kasi syempre yan na naman, alam natin yan talaga yung magiging issue, Doc. Na parang how can we carnivore? Just mas ma-stress kayo dyan. Na-stress na tayo sa earthquake, tapos ma-stress pa kayo sa carnivore. Or, sabihin natin, kahit hindi carnivore, just the low carb and the keto itself. Whatever it is that we can do to survive,
thriving is different from surviving. There are moments when you just need to survive so you could be able to thrive again sa mga susunod na araw kapagka meron na tayong luxury of, alam mo yon, of being in the practice again. So, yun talaga, napakahirap. Pero dito rin natin makikita, all the practices that you have done before all of this happens, magbubunga. Kasi the way that you will respond to stress, your body's ability to also cope up, your mental ability to cope up as well in these times of trouble, mas maganda, mas madali. Kasi alam nyo sa una na ito na lang yung mga iintindihin natin. Of course, iintindihin na lang natin yung mga nangyayari sa paligid pero hindi na natin isasama. Kasi, tignan mo, Doc, ito yung panahon na iisipin mo kung anong kakainin mo. Pinaproblema mo yung low carb pero kung may sakit ka, poproblemahin mo rin ngayon bukod sa sa kakukuha ng pangkain at pagkain. Hindi rin naman nila isasama sa rasyon ang maintenance. Exactly. 'Di ba? So, hindi yun kasama sa rasyon. Maghihintay ka ng mga libreng medical mission para makakuha ka ng maintenance. Worst case scenario, may pambili ka. Pero alam mo naman ngayon, nasa na tayo, hindi na cash on hand puro puro card. Naalala ko nung bumagyo dito sa Puerto Princesa, buong Palawan actually. Hindi kami maka-withdraw. Wala kaming cash on hand kasi patay lahat, walang kuryente, walang bank, walang. So, yung ginagawa natin para rin siyang puhunan para kapag may mga dumating na ganitong sakuna, hindi na natin iisipin masyado din yung health natin. Isa na siya sa mga huli na kailangan nating intindihin. Bagkus yung mga poproblemahin na lang natin is how to be able to get back on our feet again. And hindi din tayo gano'n kadaling magkasakit. At kung magkasakit man tayo, hindi din tayo gano'n kahina or hindi gano'n kalaki yung epekto ng magiging sakit sa atin. Kasi syempre maulan, bukod sa may mga ganito na earthquake, may kasama pang ulan, may kasama pang bagyo, 'di ba? Tapos meron pa ngayon, ang dami din dito sa Philippines, bukod sa flu, kasama na rin yung influenza-like infection. Nauna lang kami ni Doc Mike. Actually, nung time na yun, wala pa masyadong pinapalitan na ILI. Nauna na kami, Doc Mike. Nung tapos na kami, yun na yung mga nakikita nyo ngayon sa news, sa TV, na ang dami nang nagsususpend ng classes, may mga pinapaano ng mga students dahil sa kumakalat ngayon na ILI, which is what we call influenza-like infection, which is caused by other microorganisms other than influenza. It could be the COVID itself, it could be the respiratory syncytial virus, it could be other viruses and bacterial na rin na superimposition. Pwede nating makita yan lahat. And many people are like asking me, nababother din sila, Doc. This is one of our siguro dapat din nating i-enlighten. Na, Doc, naka-low carb naman ako, ba't ako sinipon? Like, guys, hindi sinipon ako, nilagnat ako. Na para bang hindi na sila pwedeng magkasakit. Even with the best of our abilities to do carnivore and low carb and ketogenic diet, it doesn't really make us na invincible to viral infections. Magkakasakit ka pa rin, hindi dahil yung iba nararatel, nagpapanik, mali ba yung ginawa ko, ba't po ako sinipon, bakit po ako nilagnat, bakit po. Hindi po tayo invincible para hindi tayo dapuan ng mga ganitong infection. Now, ang babaw kasi ng sa iba na like, magkakasakit pa rin naman pala tayo, sisipunin pa rin pala tayo. Bakit pa tayo nagki-ketogenic diet? Bakit pa tayo nagsasagawa ng low carb? Ganun din naman pala. Mababaw yung understanding. What we want na matutunan ninyo is that viral infection, of course, pwede ka pa rin na datnan yan. Ibig sabihin, maano ka pa rin yan, you'll get infected pa rin.
Ngayon, ang magmamatter kasi sa viral infection is the immune system and immune response ng isang tao. Gaano kalakas yung resistensya mo para labanan yung virus. So, pwedeng carrier ka lang, pwedeng wala kang symptom. Pwede rin na may symptom ka pero hindi ganun kalala. Kasi iba ang response ng isang tao na maraming comorbidities. Meaning to say, kung ikaw ay may diabetes, uncontrolled, hypertension, uncontrolled, and other metabolic diseases na hindi na ma-manage, yung degree and severity ng infection ay mas malala. In comparison to someone who has a very healthy immune response, malakas din ang immune system. So let's say for example, in some people, yung ILI will just manifest as simple cough and cold. It may last long, yes, but definitely pwedeng walang fever, walang fatigue, walang ibang nararamdaman, just cough and cold. Which is for example, sa amin ni Doc Mike ang tagal, pero cough and cold. Hindi kami nilagnat, hindi kami nagkaroon ng fatigue, body mali, walang gano'n. So, basically yun lang kasi nakakainis siyempre 'pag di ka naman sanay na sinisipunan ng matagal at inuubo, nakakapanibago din talaga. Yun yung edge mo ngayon kasi if you have a very healthy immune system, then the severity and the degree ng mga symptoms na mararanasan mo will be different. It will be milder than those with comorbidities. Now, for example, nag-low carb ka nga pero hindi pa naman pala manage yung comorbidities mo. Meaning to say, kaka-low carb mo lang pero yung diabetes mo, ano pa rin, uncontrolled. Like, bumaba lang na kaunti pero 6.7 pa rin, mga ganyan. Hypertensive ka pa rin. So, alam mo na ikaw, mas pangit yung magiging effect, signs and symptoms din sa'yo kapag tinamaan ka ng mga flu and influenza-like illnesses. Okay? So, hindi po tayo hindi magkakasakit. Mali po yun mali po yun. Ewan ko sa experience ni Doc Suzette kung may mga pasyente din siya na minsan biglang nagpapanik na yun yung reason na like, Doc, bakit ako sinipon? Exactly. Especially ngayon, panahon nga talaga na sinabi mo na RSV, viral infection. Cause dito sa amin, nagpapalit ng weather, so lumalamig. Diyan sa Philippines, ulan, init, nagpapalit. Plus, October na, so palamig na rin sa inyo. Christmas season is coming. So, maraming factors. And just imagine, viral infection yung pinag-uusapan kasi dito. So, napakarami pong virus na nasa paligid, suspended in the air, continuously evolving sila. So, hindi siya kilala ng ating immunity. So, whenever we catch the virus, mag-react yung katawan natin. So, during the reaction, dito yung pumapasok yung ubo, sipon, lagnat, on different severity. And as you have said nga, dito magkakatalo. Remember, during the panahon ng COVID, survival of the fittest, di ba? Hindi naman porket lahat nagkaroon ng COVID, nauuwi sa malubhang COVID. But majority, according to statistics, kung sino yung mga may comorbidities katulad ng uncontrolled diabetes, uncontrolled hypertension, obesity, sila yung nakakaranas ng severe COVID. Kasama na rin yung mga bata. Sila yung nakakaranas din ng iba't ibang ng COVID, but sa mga bata it's milder, mas mababa or milder form. So hindi po tayo excused na hindi magkaroon ng viral infection kasi hindi pa yon na-encounter ng katawan natin eh. So whenever we encounter a viral infection na kakaiba or bago pa lang, magkakaroon talaga tayo ng reaction sa immunity natin. Pero if malakas yung immunity natin, dadapuan ka lang pero ma-recognize ka agad ng katawan na this is virus, hindi to normal sa loob ng katawan. So kailangan ma-activate agad yung ating mga army sa loob ng katawan para matalo yung virus. So it won't happen
kapag mahina yung katawan natin, weak yung immune system, hindi tayo kumakain ng tama, walang ehersisyo, hindi nagpapaaraw, hindi sapat yung tulog, sobrang stress. So, iba't ibang factors ang kinoconsider. Hindi lang basta yung way of eating natin. Kahit sabihin natin na tama yung way of eating mo, kumakain ka nga ng proteins, nagpupuyat ka naman. Or sinasamahan mo siya ng pagkain ng, okay, sige, naka-low carb ka in essence, enough yung protein mo, enough yung fat mo, pero lagi ka namang may dessert na matamis. So, meron akong mga na-encounter na ganyang patients na because of the fat na nakain nila from the meat, na uumay sila, so they need they need a dessert para matanggal yung umay. So, lagi silang may ganon. So, akala nila they are doing a low carb way, pero it's not a low carb, but it's another different form of eating na naman. It's just that, oo nga, they have the protein and the fat, pero hindi pa rin yun yung tama. Meron pa rin pahirap, kumbaga, doon sa cells na para gumawa yung kanyang day-to-day activity. So, hindi pa din yun. Kaya, definitely, pwede pa rin tayo magkasakit. Hindi po invincible or hindi po immortal yung mga naka-low carb, naka-ketogenic diet, or even yung mga naka-carnivore diet. Hindi po sila immortal po. So, pwede pa rin pong magkasakit. It's just that severity, malaki yung difference. Yung non-communicable diseases, hindi po ganoon, or pwedeng ma-reverse kung mayroong mang previously na non-communicable disease, na-reverse siya. But hindi po siya magic, na 3 buwan mo lang ginawa yung diet modifications mo, or 3 buwan ka lang nag-TCR, therapeutic carbohydrate restriction therapy, tapos magaling ka na. Tapos nag-normalize na yung labs mo, tapos the following month, ay magse-celebrate ako, kakain ako uli ng mga kinakain ko dati. Hindi po ganoon yun, Yes. So, may mga tanong tayo dito. Si Janoan, tagal na wala. Tapos pagdating, ginawa tayong ChatGPT, Janoan. Yung mga tanong mo, Janoa, is like, parang iba-ibang topic. Parang ganon. Daig pang ChatGPT. So, gusto ko yung mga tanong, yung talagang concern ka talaga. Kasi ito, hindi ko alam kung concern ka o curious ka lang. Kasi para siyang, anong tawag dito sa mga tanong na parang, paano yun? Yung parang trivia? Trivia-like? O, trivia. Mga ganon. Ganon yung mga tanong ni Janoa. Strike all. Okay? So, ayoko ng mga strike all, pero sasagutin ko yung isa. Like, for example, this one. Sige. Safe ba anong masasabi natin sa full cream milk? Mas healthy and safe ba ang lactose? So, full cream milk tapos lactose compare sa ibang sugar. You have to understand lactose is not a simple sugar. So, fructose and glucose, yes, they're simple sugar, but lactose is a combination of glucose and galactose. So, ngayon, ang full cream milk kasi is still questionable. Hindi ka dapat nagfo-focus sa safe and healthy. You must know what happens when you drink a full cream milk so that you can decide if a full cream milk is for you or not. Usually yan natanong na din sa akin sa page ko mismo and sa carnivore group. Like, what is our stand in full cream milk? Ang gusto nyo kasing naririnig sa doktor is pwede or hindi pwede. Ngayon, iba kasi yung atake namin. Kami ni Doc Suzette, actually, we want you to understand the role of the food in your body and how it might affect your health para you can decide if that is pwede for you or you can tolerate or not tolerate or totally hindi mo siya gugustuhin. So, kailangan alam nyo yon. Hindi sapat, kung sinabi ko ba healthy, iinumin mo na lang, di ba? So, full cream milk, you have to understand, a 200 ml, especially if this is really a full cream milk, not low-fat milk, full cream milk, sometimes it has around 12 grams of sugar per 200 ml, if I remember it correctly. I'm not sure, you can always look at the ingredients, but you see,
different person has different threshold sa carbohydrate tolerance nila. Meaning to say, if you are someone who is very insulin resistant and very carbohydrate intolerant, then baka mag-spike yung blood sugar mo dito sa 12 grams na 200 ml. Knowing that 200 ml, nasa ano mo pa lang yan, ngalang-ngalang mo pa lang yan. I don't know anyone who could actually restrain or even control themselves from drinking more than 200 ml of a full cream milk. Meaning to say, since it tastes so good and at the same time, this is addicting as well, it could also be addicting. So, usually, ang mga milk kasi may mga casomorphine. Pwede kasi siya na parang sa una kaya mo 200 ml, bukas gusto mo mas marami na. You could consume more than what you intend to consume. So, meaning to say, lumataas ng tumataas. So, lactose is a glucose and galactose. So, meaning to say, may glucose pa rin siya. Iba rin yung galactose. But the problem now sa lactose is there are people who could not tolerate lactose. Nagkakaroon sila ng mga gastrointestinal issues. So, hindi nila yon na nate-take ng maayos. Nagkakaroon sila ng bloatedness. Nagkakaroon sila ng diarrhea. So, nasaan ka ba na population, Genoa? Ikaw ba ay someone who is managing your blood sugar? Ikaw ba ay someone who has like restriction or certain restriction when it comes to your carbohydrate intake? Ikaw ba ay isang tao na nagtitreat pa ng leaky gut, na may issues pa when it comes to lactose? Because definitely if you have these problems, then ang kasagutan nandun na rin kung healthy ba siya o safe sa'yo. So it's not about answering whether it is definitely safe or not, because it is case-to-case basis. There are people who have healed their gut already, who can tolerate more lactose, and there are people who can allow higher carbohydrate, kahit liberal pa, who would not affect too much sa insulin nila and sugar. So sila, baka pwede sila mag-allow nito. So ngayon, syempre, full cream milk in the market are pasteurized din. Ako wala naman alam mo, pinag-aawayan yun kung raw or pasteurized. Ang pagkakaiba lang kasi niyan, syempre, iba na talaga yung component, microbiome component ng pasteurized at non-pasteurized. Pero kung ang usapan lang ay sugar, walang pinagkaiba yon kasi pinasteurize mo lang yung isa. So, may mga bacteria na doon na napatay ka. At yung isa naman is raw. Meron pa. So, it is protective, of course, kasi yung raw, nandun pa yung mga microbiomes na gusto mo. So, pero kung ang pinag-uusapan lang dito is lactose effect, pasteurized or non-pasteurized, parehas yan na may lactose. So, kung may lactose intolerant ka, same sila na mag-diarrhea ka. Kung meron ka naman insulin resistance pa, ito pa rin yung great source ng carb in carnivore setting. So, meaning to say, patataasin niya pa rin talaga yung sugar mo kung carb intolerant ka. So, yun, Genoa, yung sagot ko, ha? So, I hope na nasagot namin yung tanong. Ngayon, ito kasi yung next na question niya, yung pwede ba ma-diagnose ang isang tao sa sobrang takot kumain ng carbs and sugar like eme-eme? Siyempre, ito mga nababasa ni Genoa sa internet, sa Facebook, tapos tatanungin niya sa atin. May mga criteria yan, hindi porke takot ka na kaagad, mag-correction ka na, or whatsoever. And actually, yung takot kumain ng carb and sugar is just another part of it. But anyone who is very, very health freak, health conscious, and very health addict, ganon. Pero for you to be called like takot magkasakit, sobrang takot. Anong klaseng takot magkasakit yan? Baka naman hindi na orthorexia yan, baka anxiety na yan. So there has to be a criteria. You don't diagnose yourself. You let somebody who is expert with the criteria to diagnose you. It's good that we know this. Alam nyo, there is a good and bad effect in people being or having
too much access sa internet and sa info. Let's talk about ChatGPT and AI. I have a patient na sobrang taas ng SGPT niya. Hindi siya nagpa-consult because he consulted si ChatGPT. And I don't have a problem with that. But you know, ganito kasi siya. Si ChatGPT as an AI would collect all data in the internet. All recorded data could actually be kakalapin niya. And that is the reason why AI, hindi niya pa rin mapapalitan yung talino talaga ng isang tao o galing ng isang tao because someone who is searching AI is making his or her life easier. Pero hindi nun mapapalitan yung foundation na tinatawag natin. Let's say, for example, as a physician na nag-aral ng medicine, physiology, meaning to say, ano yung normal na trabaho ng katawan or nangyayari sa katawan. Because when you do ChatGPT, you just wanted to make it easier for you to search for things. But somehow, you will not be able kasi na makita kung correct din yung info na binibigay niya o hindi without your own foundation. So, pwede ka pang mag-argue dyan. Kasi minsan, pag may nakita ka, parang mali yung info na nakalap ni ChatGPT. Sometimes you will argue and sometimes we do that. No, but, gaganon ka pa No, but, you need that. Magsasorry pa yan sa'yo. But, meron ka na dapat foundational knowledge bago mo ma-chorla yun. So, I have a friend who is also a musician and then gusto niya mapadali yung buhay niya. So, ginawa niya, can you please create me like parang music ganito na may ups, downs, eme. So, ginawan siya pero may nakita siya na mali, yung note, parang ganon. Pero hindi mo ma-identify na may mali. You cannot parang counter-check it if you don't have the foundational knowledge. So, doon ko sinasabi na may advantage and disadvantages yung mga ganyan na masyado tayong expose sa lahat ng knowledge. Kasi kung hindi mo alam siya gamitin ng tama and you don't know how to actually check the validity of it, matatakot ka. O like ito, maybe si Janoa, takot na siya kasi baka may orthorexia nervosa siya. Ninervyos na tuloy siya. Hindi na orthorexia nervosa, nervosa na lang siya. Ninervyos siya. Na-convert into generalized anxiety disorder. Yes. Diba? Ganun talaga yon. You have to also like check it. So, anong nangyari, yun nga, with my patient, hindi niya pina-check. Hindi pa rin naman niya madadiagnose yung sarili niya because he won't be able to really understand all the differential diagnosis being given to him by the ChatGPT and doesn't still know what to search next in order to expand the knowledge kasi wala kang foundation. So yes, sometimes we feel like we can always replace humans, but AIs are human-made still. And parang kotse yan, you're still the driver. You must know the foundation first. Kaya ganun din po siya. Okay? So, next question natin. Eto, si Ma'am Ronelyn. Maganda actually yung tanong niya. Although, nasasagot na usual. Pag pork and chicken daw ang kinakain niya, pagkising sa umaga, may pamumula sa mata, nababahing, minsan makati yung likod, minsan di nakakatulog sa kati. So, ang tanong niya is darating daw ba yung araw na maaalis din yung pangangati? So, what are your thoughts about it, Doc? Ganito yan maybe si Ronelyn is we don't know the full profile ng patient, pero pwedeng ito yung mga tinatawag na cases na may histamine intolerance. Yes. So, meron silang reaction with the pork and chicken kasi nga, alam naman natin kung ano mga kinakain ng pork and chicken, which kung ano yan, kung yung mga common na grain-fed sila, na pinapakain sila ng feeds. So, yes, pinaprocess yun ng katawan ng pig at ng chicken, but syempre, nadedetect ng katawan natin. And if hindi pa ganun ka-strong yung kanyang gut health, she may have these reactions. So, in histamine intolerance naman, over time, if
maayos yung way of eating niya, nahi-heal naman yun. But just give it some time na mag-recover yung kanyang gut health. And then, darating yung time na mawawala yung ganitong symptoms. But the time frame is case-to-case basis. Depende din kung ano yung health noong iyong sikmura. So, wag ka lang mainip. But then again, so kung nagre-react ka sa pork and chicken, so rely ka muna sa beef, fish, seafoods. Pwede naman yon na source mo ng meal mo instead of pork and chicken. Although mas accessible yata kasi sa Philippines ang pork and chicken instead of beef and fish. Pero syempre, sa inyo dyan sa Palawan, maraming fish talaga. Pero yun lang talaga yung pwede mong gawin. Kumain ng beef, fish, seafoods, and itlog kung hindi ka nagre-react. Tapos maghintay ka lang. Then you will see one day you can eat pork and chicken na may enjoy mo na uli ang pork and chicken na hindi ka nagkakaroon ng reaction. And who knows when? Hindi din natin alam. No one knows. We have patients na 1 year na pero hindi pa rin talaga kayang makatolerate ng chicken. So, actually, yun yung reason kung bakit may different na levels ang carnivore diet to somebody who could tolerate more. Okay na yung gut nila. Mas marami na silang variety na pwedeng kainin. But for those who are still healing sa inflammation, especially gut healing, like yung intestinal, may leaky gut, ganyan. Dun kasi pa rin yung health ng ating gastrointestinal tract, dun din kasi yung isa sa pinakamalaking nakakaapekto sa histamine intolerance natin, especially sa food. So, pag ganito talaga, kailangan mo munang mag-heal. So, you might need like mas strict. Ngayon, isa pa sa mga tanong is how were the pork and chicken being prepared? I have a patient. Kumakain daw siya ng chicken, pero panay yung parang like for example, chooks to gore, andoks. Yung mga ganon. So, this is a question regarding like how clean your diet is. Baka kasi nag-i-stick ka lang dun sa salita na, pag carnivore, nagkakarne. Ang kinakain mong karne, marinated, galing sa fast food, tinanggalan lang ng breadings, galing sa, so, malaking bagay din yun. Ito nga, alam nyo, yung diet natin, parang binabalik tayo nito sa basic eh. Wala kang choice kung di ka marunong magluto, matututo ka talaga. Mahirap bang magluto ng itlog? Hindi naman, di ba? Yeah, pero I mean, tayo kasi nasanay talaga tayo convenience. And if ever naman, ang mga Pinoy lalo na mahilig yan sa different na putahe. Yung ang dami-daming sahog, ang dami-daming mga palamuti, ang daming pampalasa, ganyan. Wala namang ganyan nung araw. So, basically, binabalik ka talaga niya sa basic. Kasi yung basic na yun yung reason kung ba't healthy yung mga ninuno natin. So, how come na sa tingin nyo hindi rin tayo magiging healthy dun sa mga basic na yun? So, yun, Ma'am Ronelyn, it will take time. Darating ba ang araw na maaalis din yun? Could be, we have a lot of patient with chronic urticaria. Yung binibilhan ko before ng talo, si Tinda Latino, tama Mike, no? Latino. Ano siya, chronic urticaria, yan, ang case niya, and the reason why kung bakit siya nag-carnivore before, tapos na-discover niya yung mga talo products. Ngayon, nakakakain na siya ng mga variety kasi nag-subside na yung chronic urticaria niya. I also have a patient na last year na-heal din ng Lion's diet yung kanyang chronic urticaria. Ang reason din kung ba't bumalik or biglang nagpa-consult kasi napakain na naman. Alam nyo, ganun tayo minsan. Pag nag-heal, deserve na agad Ingat-ingat, Christmas season. Christmas season. So, ang nangyayari, pagbalik, bumabalik din lahat. Tapos tatanungin, bakit? Bumalik ka rin eh.
sabi ko nga sa kanila, ba't di mo na-figure out na yun yung reason, yung pagbabalik mo sa mga fast food. Kasi parang ang tanong niya is, bumalik po yung mga discomfort ko nung bumalik na ako sa fast food, pero nag ano, hindi pa rin siya parang nag-correct ng food. Nasabi ko, wait, parang nagtataka ako kasi parang bakit hindi mo na-identify na yun yung reason? Parang gano'n. Minsan we're also in denial, 'di ba? Kasi siyempre ang sarap kumain, which is totoo naman. Hindi naman namin sasabing hindi masarap. Kaya ano talaga, kailangan talaga natin na na tignan, hindi lang yung karne, kung pork 'yan, chicken 'yan, beef, egg, yung quality. Like baka binibili nga natin sa mga fast food, binibili natin sa yung mga gano'n. Pero kung hindi naman gano'n yung ginagawa mo, Ma'am Ronelyn, eh, talagang kailangan pang mag-ano, mag, heal ng iyong bituka, 'yan. Mapait daw ba talaga ang melatonin? Mapakla, mapait na mapakla. Mapait na mapakla. Mapait siya na Yan po mapakla. talaga ang lasa. Yeah. Mahirap magtimpla ng melatonin, kasi ganito siya. Alam nyo ba na iba-iba depende sa mitochondrial health. Do'n mo nga malalaman kung healthy na yung mitochondria mo, eh, 'pag hindi na gano'n kataas yung dosage mo. Let's say for example, si Doxozetna gawin nating example, dati 500 milligrams 'yan. Ano pa siya do'n, swabe lang. Ngayon 'pag binigyan mo 'yan ng 500 milligrams, ano na 'yan, daig pa niya ng ano, ang nag-caffeine ng mga ilang litro. Sobrang hyper, hindi na siya makakatulog, tapos maikli na yung tulog, ganyan. Kasi naano na siya, yung mitochondria niya, dahil healthy na, parang si melatonin ang ginagawa na sa mitochondria niya, parang ini-spark na. So gising na gising yung mga mitochondria ni Doc Suzette, parang kayang-kaya niyang mamamasyente na ng buong 24 hours, charot. Gano'n siya ka-energetic, which is minsan alam niyo, masarap maging energetic pero 'wag naman sobra. Kasi 'pag lahat kasi ng sobra hindi maganda. So, ngayon mababa na yung dosage Mas mo 'no, masarap matulog. nasa 100 na lang, tama ba? Ilan na lang dosage mo? Hindi ko na alam. 300. 300. So, ano siya, magbabago-bago siya. 300. Ngayon, paano aalamin kung paano yung right dosage? Unang-una, pwede ka mag-start low. Like 20, 40, ganon. 10, pwede rin mag-start ka sa ganyan. How do you know that your body is okay with the dose? Una, pag ininom mo siya or tinake mo siya, sakto lang, hindi ka naman yung antok na parang groggy-groggy ka, pero pag itinulog mo siya, makakatulog ka. Paggising mo naman, energetic ka, that is the right dose. If for example, paggising mo para ka pa ring sinuntok ni Manny Pacquiao kasi sobrang groggy mo, antok na antok ka, para ka may hangover. So kung umiinom kayo ng alak before, alam niyo yung hangover. Kung hindi kayo umiinom ng alak, hindi ko na alam kung ano ang pwede ko pang tawag dito, ihalin tulad. Pero gano'n, groggy ka the next day, kulang ka ng dose. Pag sobra namang hyper mo, like, nagigising ka within 3 hours, sobrang, ibig sabihin yung dose na yon is more than enough. Ibig sabihin, ano na siya, naaano ka na niya. Hindi siya overdose na tawag, pero yung dose na yon is like, nagigising na niya yung ano mo, yung mitochondria mo, yung energy production mo mataas. So, that's how you know. Now, it varies as well, Ma'am Jessica. There are days when you are more stressed than usual. Ay, alam niyo naman ang stress, nakakaapekto siya sa mitochondrial health, di ba? May mga reactive oxygen species. Kung kunwari, Yes. meron kang mga ilang araw na puyat, ilang araw ka nakipagbunuan, o na-stress ka ng ilang days sa work, tataas yung dose mo. Pero you find na parang pag natapos na yung stress, nakabawi-bawi ka na, bababa ulit yung dose mo. So, usually, you should know your body. Kailangan alam mo din. So, tinitimpla-timpla siya kasi it's just a supplement. So, sa akin, ganyan. Pag stress ako, tataas, 180 for example. Tapos, bababa ulit sa 120. Ganon. So, iba-iba tayo. May iba naman, like for example, si Bern, okay na siya sa 60, okay na siya sa 40.
So, mas healthy yung ano ni Bern. Ako kasi syempre, post-chemo ako, cancer survivor din ako. So, mataas din yung kailangan ko kasi sira din yung mga cells ko due to the chemo. So, mataas. Basically, ganun siya, timplahin. Mag-start ka ng low. Pag 20 milligrams yung ginamit mo, tapos groggy ka the next day, taasan mo, mag-40 ka na. Groggy ka pa rin, mag-60 ka. Pag kunwari, nag-60 milligrams ka ngayong gabi, tapos the next day, pag gising mo, parang, parang maganda yung gising, energetic ka pa rin, right dose mo na yon. Okay? So, ganun siya. Anyways, nakakahingal magsalita 'no, 'pag meron ng yung uterus mo 'pag iniipit niya na yung diaphragm. Hindi na puwedeng mag-rap. Napakataas naman na nun. Umangat ng gano'n yung matres papunta sa diaphragm. Sabi ni Ronelyn ano daw, strict carnivore siya, sobrang leaky ng gut ko po, nonstop bloating, high oxalate po kasi naging diet ko na pinalit sa HC, relate kay Doc Fee. That's the reason why. Medyo matagal siya, Ma'am Ronelyn, kasi mine took like, ang tagal din sa akin. Pero hindi kasi ganun kagrabe na parang sobrang ano ko sa chicken. Pero hindi din kasi ako mahilig sa chicken, 'di ba, Mike, no? Parang ang chicken natin once in a while lang. Pero pag nagchi-chicken din ako, nagkakaroon ako ng pain, joint pain. Minsan nga ano, migratory pain, Doc, sa ano talaga, sa hands, fingers. Pagka nadamihan mo yon. Kaya parang nag-stop na rin akong kumain ng mga nakita ko yung post ni Sir Tony, yung chicken skin. Nag-stop na ako before mag-gano'n kasi dati 'pag napaparamihan ako ng gano'n, sakit talaga ng joints ko, like isinusumpa ko yung sarap, charot, yung sarap kanina tas ang sakit ngayong gabi, mga gano'ng tipo. So, matagal talaga siya, Ma'am Ronelyn. Ano din, kapag histamine intolerant ka, ingat ka rin sa mga nabibili mo na karne kung luma, kung retaso, gano'n. Kasi may mga ganyang experience kami before. Ngayon, sa awa ng Panginoon, sa tagal naman na namin din na anti-inflammatory diet, ang napansin namin ni Mike ngayon, mas marami na kaming variety. Like si Mike dati, Mike 1 year, 'di ba? 1 year na 'pag kumain si Mike ng beef patty na gawa namin, na parang retaso yung nabili na ground beef. Ang sipon niya 1 week. Nagre-react talaga siya. Tas 'pag tinanggal namin 'yon, hindi na siya nagkakaroon ng mga gano'n. Kasi magtataka ka, hindi siya viral infection, siya lang ang meron sa bahay, eh. Siya lang yung sinisipon sa bahay at sa lahat. Kumbaga parang hindi season ng sipon, pero siya may sipon. So, histamine intolerant sila, both sila ni Bern na very histamine intolerant. Actually, si Bern hanggang ngayon histamine intolerant pa rin, eh. Pero ngayon, ang nagustuhan namin ni Mike, hindi na parang natuwa siya nung tinry niya this year na mag-beef patty ulit. Although siyempre medyo inaano namin, Doc, yung ino-observe namin, tinitignan pa rin namin kung maganda yung klase nung karne na meron. Kasi minsan makikita mo din talaga mukhang lumang-luma, eh. So, ganun yung nangyayari. So, I hope, Ma'am Ronelyn, that dumating yung panahon na mag-heal yung iyong leaky gut and mas maging manageable yung histamine intolerance mo. Kasi grabe talaga, nakakainis yung ganyan na parang wala kang variety na makain. Ayan. Sabi ni Ma'am Sharina, Doc, yung husband ko since nag-low carb, more protein siya, naging bad breath. Yung level na ako na-o-off sa amoy, bakit po gano'n? Doc Suzette, bakit ba gano'n? It could be ano po yan, looks like ninyo. Nawawala ka, Doc Suzy. I think nagcha-chorla yung signal mo. Ayan, nawala. Ayan na ba? Bumalik na ba? Ayan, kakabalik mo. Yeah. Ayan na ba? Meron na ba ulit? Yeah, meron na. Ayan. So looks likely yung husband po ninyo ay nasa nutritional ketosis state at yung na-experience po ninyo na bad breath, yan po yung tinatawag na ketone breath.
or ketotic breath. So temporary lang naman po yan, mawawala din siya. So ang iba, ang ginagawa nila is para kung sobrang na-off talaga kayo sa amoy, you can eat a little bit of carbohydrates coming from vegetables para mag-tone down lang yung amoy. Pero yung iba naman, hinahayaan lang para one time, big time lang yung amoy. Kasi kapag ka nag-off into ketosis uli, tapos mag-on uli into ketosis, pwede uli siyang bumalik. So, hindi katulad na kapag ka one time, big time lang, di tapos na siya. So, ang ginagawa nilang iba, mouthwash they use temporarily para lang ma-offset yung amoy. Pero, ano lang siya, temporary lang. Lilipas din. Walang pinagkaiba sa mga rashes na na-experience ng ibang tao kapag ka ketogenic diet sila na nag-a-appear during the transition phase na masyadong makati. Sobrang makati siya talaga yung ketone rash. Tapos temporary lang din, lilipas lang din. Hindi nyo kailangang lagyan or ng kung ano-ano man or lagyan ng gamot. Although yung iba sa sobrang katihan, they would take medications like antihistamine, pero temporary lang siya, lilipas din. Yes. Tsaka more protein, mag-fat din. Hindi pwede, baka kasi nahirapan din yung katawan niya mag-process. Kasi unang-una sa lahat, sobrang hirap gamitin ng protein as energy. Hindi yan yung pinaka-main purpose ng protein sa katawan natin. Okay? Paano nakakatulong ang low carb sa allergic rhinitis? Sumasakit ang ulo ni Mister. Malapit sa mata pag nag-a-attack. Maraming natutulong yung low carb sa allergic rhinitis. Pero it really depends kung saan yung nakaka-trigger sa kanya. Like, ito tandaan ninyo. Ang nuts ay low carb. Pero it could trigger allergies, even hika. Some oxalate-rich food like chia seeds and kung ano-ano pa, low carb siya, pero nakaka-trigger din siya ng allergic rhinitis and other allergies. So, it's not enough na low carb, kumbaga. Parang kailangan alam ninyo kung ano rin yung mga food sa low carb that may trigger the allergic rhinitis or inflammation. Kasi may mga low carb food pa rin na inflammatory. Magkaiba kasi yung low carb lang at low carb na anti-inflammatory food. So, pag ang binibilang mo lang ay carb, maraming pasok sa low carb na food na mababa yung carb intake. Carb content, pero inflammatory siya. To someone who could not tolerate those. So, for example, ako, allergic rhinitis. Bawal sa akin yung mga oxalate kasi nagtitrigger siya ng inflammation. It may not be directly causing the rhinitis, pero yung pag-trigger niya ng inflammation, it is the inflammation and the rampant or aggressive na immune response that is also triggering the allergic rhinitis. So, I guess, aside from just counting the carb, you must also be knowledgeable kung ano yung mga pagkain na i-include at tatanggalin para alam ninyo kung paano gawin na parang individualize para kay Mister yung pagkain niya. So, histamine, kasama din yon. Sabi ko nga kay Doc Mike, histamine intolerant siya. So, natitrigger nun yung kanyang allergic rhinitis. Okay? Hi, Ma'am Christina Waban. Ayan. Wala na tayong ibang mga question, Doc, in all fairness. So, hindi naka-in yung iba kasi sabi ko nga parang now I know, actually pag nag-post ako ng announcement na hindi nagpakita yung picture, kumbaga parang hindi nagpakita yung pinaka parang banner sa StreamYard, parang banner. Oo, ibig sabihin medyo broken, hindi talaga siya pumasok ng maigi. So, dapat uulitin ko, parang ganun. So, kasi ganun yung nangyari, yung last time na hindi rin makita. Yung nagsabi si Kuya Romel na hindi po nakikita. Parang hindi naging maayos yung niya, hindi naging maayos yung configuration.
So now I know. Pero Kasi it's okay parang lang, kalma lang. Yeah, Kalma lang yung talagang ganito. okay lang, kalma lang para wala masyadong nakapasok, wala masyadong question, charot. So, Relax lang. So before Pero gusto ko lang we magdagdag ha, bago tayo ay, mag-end, Fee. Kasi ito, common na tanong sa akin to ng mga pasyente kong may diabetic eh. Yung tanong ni Genoa, regarding the full cream milk. So kung kayo po ay diabetic, huwag niyo na pong subukan, mapa-full cream milk, mapa-lactose ay free, naku, kahit sinasabi na ko anong sa gatas inyo, po. Kasi as a tataas po diabetic yung blood sugar nyo. as a diabetic myself, it ruined my HbA1c dahil na-addict ako sa latte. Anyway po, sarado na po yung inyong buto. So, hindi na po magde-deposit yung calcium from the milk papunta po doon sa buto ninyo. Lalo na kung kayo po ay lagpas na po ng 21 years old. Kung yun lang po yung reason ninyo kung bakit po kayo magagatas is para po sa bone health. Hindi na po applicable yung gatas, lalo na po meron kayong tawag ito, diabetes. Tataas lang po yung blood sugar ninyo. So yun lang po yung additional reminder ko. Baka kasi merong mga diabetic patients tayo dito na manood ng replay. So i-tackle ko lang yun para at least alam nila na hindi nyo dapat stressin yung sarili ninyo. Tapos kasi kailangan niya ng gatas. Tapos from full cream milk, tapos narinig nyo na ay kapag ka low carb dapat daw almond milk para walang sugar. Hindi rin po yun totoo. So, ang almond milk po hugas lang po pinaghugasan po ng almonds. So, umiinom lang kayo ng oxalates. So, tigilan niyo po. Huwag niyo pong gawin na substitute po ang almond milk sa full cream milk. Kung gusto niyo ng gatas, maggatas na lang kayo. Tsaka wag niyo nalokohin yung sarili niyo, hindi siya masarap. Maggatas na lang po kayo kung gusto niyo po ng gatas for whatever reason, ha? Hindi po dahil sa gusto ninyo na, dahil kasi sinabi sa low carb, dapat may gatas or for whatever. Kung gusto niyo uminom ng gatas for whatever reason, hindi po para sa blood sugar niyo, kasi gusto niyo lang talaga uminom ng gatas, maggatas na lang po kayo kaysa po mag-almond milk. Pero tataas po yung inyong blood sugar, kaya reminder po. Yeah. So, yun na nga. Siyempre, 1 hour lang yung kaya ng low back ko kasi painful na yung low back ko. Kaya hindi na namin ma-extend to kasi ang sakit na talaga, guys. Next next week uli. So, alam niyo na po. Abang na kayo sa post, tapos i-like niyo yung page ni Fee, i-like niyo yung page ko kasi we are sharing naman po yung aming live dito po sa Doctor's Desk sa mga sarili naming page para po ma-aware po kayo na we are on live. Oo, bago tayo magtapos, paano daw malaman ang insulin resistance? Kung insulin resistant ang isang tao, HOMA-IR test po ba yun? Ako, mahirap pong malaman kung insulin resistant ang isang tao. Bago niya malaman, very insulin resistant na siya. Sa tiyan pa lang, unang-una sa lahat. Pasimplihin natin tiyan. Pasimplihin natin, height and abdominal circumference, yung ratio nun. Circumference. So, pag nagkakaroon ka na ng yan yung pinaka-common. Nagkakaroon ka na ng accumulation of fat, abdominal area. So, ang tawag doon ay central adiposity. Nagtataka ka, bakit ganun? Lumalaki na yung bilbil ko. Yan. Isa na yan sa mga... Pangalawa, pag nangingitim po yung mga singit-singit at batok. Ayan, kahit bago po lumaki yung tiyan ninyo, pero maitim na yung singit at batok, alam niyo na nasa na po kayo. Pumapasok na kayo sa insulin resistant. Kasi yung HOMA-IR test, mahal pa po yan, tsaka mahirap pong hanapin. Yes. Kaya dun muna tayo sa mga yung mga parang madali lang makita. Okay? So, yun yung natin, yun yung batayan natin. Kaya si Doc Suzette, lagi nagpapa-measure yan ng height, tapos waist, yung abdominal circumference. Kasi dun pa lang makikita mo na kung merong insulin resistance ang isang tao. So, yun lang po. Sa uulitin, see you again next week. Back kami sa Tuesday kasi wala na kami mga date. So, yun lang. Thank you so much. Bye. Bye-bye. Good night.